Охуеть. Бля, сейчас взрывная волна. Breaking news mga kabayan, 6 na beses nang binabayo ng malalakas na pagsabog ang Iran. Araw man o gabi, walang pinipili ang Amerika para pasabugin ang mga kalaba. Mga inosenteng sibilyan at marino, iginanti ng Estados Unidos sa Iran military. Maritime Control Tower na malapit sa Strait of Hormuz, winasak ng US Central Command. President Trump, hindi nagbibiro. Mga tulay sa Iran wasak sa US airstrike. 6 na tulay na sa kasalukuyan ang binomba ng Amerika. US Marines, hinarang at inakyat ang oil tanker ng Iran na may pangalang Tunog Chinese sa Gulf of Oman. Ekonomiya ng Iran ibabagsak na rin. United Arab Emirates tahimik na tumutulong sa Amerika. UAA drone, inatake ang Iran. F-35, kontrolado ang airspace sa Middle East. China at Chinese state media naglabas ng isang video kung saan hinahalin tulad ang mga Pilipino sa isang unggoy. Yung mga politiko na sumusuporta sa China, China, piko na dahil walang kumikilala sa 9-dash line. Mas maraming mga bansa ang sumusuporta sa Pilipinas. Chinese ambassador may kamukha. Grabe mga kabayan, ika-6 na pag-atake ng Amerika sa Iran, ipinakita ng US Central Command simula noong 7 ng Hulyo hanggang sa kasalukuyan. Hindi na tinantanan pa ng Amerika ang Iran. Ngayong gabi mas masalimuot para sa mga kalaban ang lakas na ibinuhos ng mga fighter jets, drones at mga barkong pandigma ng Amerika sa iba't ibang target sa loob ng teritoryo ng Iran. Maritime Control Tower ng Iran na siyang nagbibigay ng direktiba sa mga sundalo nito sa Strait of Hormuz upang atakihin ang mga pangkomersyal na barko. Wala na, wasak na, tumaog na dahil sa bombang inihulog ng Amerika. Ito ang ganti ng Estados Unidos sa mga sibilyang barko at marino na inaapi ng Iran military. Ayon sa US Central Command, 50,000 mga sundalong Amerikano sa Middle East ang kabilang sa operasyong ito. Ipinakita din ng mga Iranians sa pamamagitan ng video at larawan ang pinsalang natamo ng mga tulay sa Iran kung saan kabilang sa pinakabagong target ng US airstrike. Ayon sa Iran state media, 6 na tulay na ang winasak ng Amerika. Ito ang patunay na hindi nagbibiro si President Trump sa kanyang mga binitawang banta laban sa Iran leaders at Iran military. دوستان وسط پل گریوه وسط ولی داده وسط کفته یه خورده وسط تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه عدیده تریلی با بنزین پل گریوه نابود بود عدیده پل گریوه تریلی تانکر سوخت نابود بود راننده مرد و ایران بود موشکی خورده وسط پل گریوه پل گریوه یه تکه کلن اصلا نین وای 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 یه خوردن وسط پل تریلی. Hindi lang yan mga kabayan, double trouble ngayon ang Iran dahil maliban sa winasak ng Amerika ang kanilang mga infrastruktura, maging ang kanilang ekonomiya ay kasabay na pinaparalisa. Ang US Marine mula sa 11th Marine Expeditionary Unit ay inakyat at hinarang ang barkong MT Wenyao sa Gulf of Oman. Ito ay kabilang sa mga barkong nagdadala ng mga langis ng Iran upang ibenta sa ibang mga bansa tulad ng China. Ipinakita ng US blockade ang kanilang lakas sa Iran na walang barko ang makakalabas o makakapasok sa Strait of Hormuz nang walang pahintulot mula sa Estados Unidos. Hindi Iran ang may kontrol sa area, kundi ang puwersa ng Amerika. Ipinakita naman ng US Central Command ang pananatili ng mga F-35
5th-generation fighter jet sa airspace ng Middle East. Isa sa uri ng mga eroplanong pandigma ng Amerika ang F-35 na naglulunsad ng opensiba laban sa Iran. Kung tutuhanin lang ng mga bansa sa gitnang silangan, ito na marahil ang kanilang pagkakataon upang tuluyan ng wakasan ang pagiging siga at pagiging hari-harian ng Iran sa Middle East. Ang United Arab Emirates matapang di pasikreto silang tumutulong sa Amerika at umaatake sa Iran. Isang drone na pagmamayari ng United Arab Emirates ang nakuna ng video ng mga source na pumasok sa airspace ng Iran upang itarget ang port ng Bandar Abbas. Sa Bahrain naman, kitang-kita ang pag-activate ng US-made Patriot missile na ginagamit ng US Army upang salagin ang mga banta ng missile ng Iran. Sa ibang balita naman mga kabayan, China State Media nagpalabas ng isang AI-generated video na kung saan hinahalin tulad ang mga Pilipino sa isang unggoy na kinokontrol ng Amerika at Japan. Pikon na ang China dahil sa pagtindig ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado na ang 2016 Arbitral Award is final and binding. Ito ang isang malaking pagkakamali ng China dahil mas lalong magkakaisa pa ang mga Pilipino sa ginagawa nila. Pero may napansin ba kayo mga kabayan? Diba? Mas kahawig sila. Itong Chinese ambassador sa Pilipinas ang yabang. Hinamon tayong mga Pilipino na maliban sa Amerika at kaunting mga bansa sa silangan, wala na raw kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Maging sa ASEAN, mga claimant sa South China Sea ay hindi suportado ang arbitration award. Except for a few Western countries like the United States, no one speaks for the Philippines. Even ASEAN member countries and other South China Sea claimants do not support the Philippines' arbitration efforts. Instead, they express their inability to understand the Philippines' actions. In stark contrast, China's position has received understanding and support from over 100 countries and political parties in the international community, which fully demonstrates that those who follow the right path gain much support, while those who do not gain little. The so-called ruling cannot receive the endorsement of the international community and will certainly be swept into the dustbin of history. Pero ang totoo mga kabayan, parami ng parami ang kumikilala sa 2016 Arbitral Award. Gusto lang pagtakpan ng China na ang kanilang kapalpakan sa 9-dash line. Sa ASEAN, 4 na bansa nireject ang 9-dash line. Ito ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas at Vietnam. Tinanggihan din ng 35 bansa ang China 9-dash line. Bukod tanging China lang ang nagsasabing merong 9-dash line. Wala ni isang bansa ang nagpahayag ng suporta sa China. Kaya't malaking kasinungalingan ang sinasabi ng Chinese ambassador na merong 100 mga bansa na ang kumikilala sa kanilang mga illegal na linya sa West Philippine Sea. Laban Pinas.